araw na lang bagong pasukan pero malamang problemado pa rin ang ilan sa pang-tuition. Para mas konti ang gasto sa mga magulang, pinapanukala sa Senado na ibawas sa binabayang gross income tax ang matrikula ng pinapaaral. Saksi si Tricia Zafra. Madaling araw pa lang pero may mga namimili na ng school supplies sa Baclaran. Marami kasi rito, bagsak presyo pa rin kahit wala ng 2 linggo bago ang pasukan. Pero ibang usapan ang mga bayarin sa mga paaralan. Sa mga pribadong kolehiyo at universidad nga, 313 ang mga pinayagang magtaas ng tuition ng CHED. Bago pa niyan, umaabot na sa mahigit 100 hanggang 300,000 pesos ang tuition kada taon sa ilang pribadong paaralan. Kahit nga tuition sa state colleges at universities, hindi pa rin birong maituturing ang halaga. Paano na lang kung marami kang pinag-aaral? Ang security personnel na si Jessie Benjamin, 3 anak raw ang nagkasabay-sabay noon sa kolehiyo. Kaya nag-domestic helper na abroad ang kanyang misis. Kahit tapos na ang mga anak, hindi pa rin siya graduate sa pagbabayad utang. Loan sa GSIS, loan sa Pag-ibig, loan sa co-op namin dito, yun lang, sa mga utang sa ibang tao. Bilang tulong sa mga nagbabayad ng tuition, ipinanukala ni Senador Sani Angara na bawasan ang binabayarang gross income tax ng sino mang nagbabayad ng matrikula. Kung maipapasa ang Senate Bill 2228, hanggang 40,000 pesos kada pinag-aaral sa kolehiyo ang pwedeng ibawas sa buwis nyo. Hanggang 4 na anak ang pwedeng ilagay para mabigyan ng exemption. Sayang, dapat doon pa. Para hindi ako nakapangutang. Ikinatuwa ito ng National Union of Students of the Philippines. Pero sana mas marami pang efforts to help yung mga estudyante na hindi maka-afford ng college. bago maging batas, kailangan munang magkaroon ito ng katapat na panukala sa Kamara. Ang kinatawa ng kabataan doon, may iba pa raw gustong tutukan para matulungan ang mga magulang. Yung kailangan pong magbago, hindi yung mismong mekanismo nung pagpasa po ng mga tuition fee and other school fees. Ako si Tricia Zafra, ang inyong saksi.